Nung natalo po si Magnus sa round number 3 kay Grandmaster Pragnananda, bumawi po agad yan. Tinagpas niya yung world number 2, yung sumusunod sa kanya na si Fabiano Caruana in a very equal endgame. Ngayon naman pong round number 5, kalaban niya yung sinasabi niyang gusto niya dating makalaban sa World Championship match. Walang iba po yan kundi si Grandmaster Ali Reza. Ano ang nangyari? Hay, nako po. Iba talaga. Panoorin nyo na lang. Eto po, tingnan nyo Puti po si Magnus, E4 ang tinira. E5 naman po ang kay Ali Reza, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Knight F6. Nag-castling, kinapture po yung E4. Ito po yung popular na Berlin defense. Puro tabla yung laban. At eto ang nangyari. Nag-rook E8 or E1. Tumira po ng Knight D6. Kinapture yung pawn. Nag-bishop lang po sa E7. Tumakbo yung bishop sa F1. Linya yan, mainline. Ako po, sobrang daming laro nito Knight takes E5, rook takes, nag-casting lang. And then nag-D4. Pagka D4, bishop F6, takbo. Rook E8, nag-C3 na kung saan sobrang equal po ng laban na ito, promise. Karamihan po talaga natatabla. So, ang ginagawa niyan, rook takes C1, of course, babawiin mo, knight E8. Bakit? Para po itutulak to, makakalabas yun. So, ang ginawa ni Magnus dito, nag-D5. Yan lang po yung medyo kakaiba. Ibalik ko lang, ang pinaka-common kasi, bishop F4, para magna-knight doon. Pero, ang D5, ang idea niya, pinabent niya po yung D5 din ng black. Para hanggang D6 ka na lang. At D6 po ang kadalasan tinitira dito. Pero, ito pong si Ali Reza, nag-queen sa E7 na mas gusto niya yung wala ng reyna na kung saan umiwas. Of course, si Magnus medyo nagpipilit ng konti pero pagka B6, tumira po ng A4, A5, very equal pa rin po ito. So dito po, ang tinira ni Magnus, nobility. Kasi ang dating ginawa, knight D2. Intending to go there, pwede din dito, maraming option pwede din sa E4 at some point. Pero Magnus knight po sa A3 ang pinawalan. Nobility yan, first time na gamit sa laro. Na sinagot ng Bishop B7, tamang develop lang. Tapos, Knight C4. Halos pareho ng kinabagsakan, no? So, Knight dito, pumunta pa rin dito. So, Knight C4, bakit po ba dyan pumupunta yan? May mga tema po siya later on. Magdi-D6, isa-sacrifice po yung pawn. Anyway, ang tinira po dyan, nag-bishop G5. Talaga nagmamadaling ipalit na hindi nagustuhan ng engine. Ibalik po natin ng konti. Kasi ang pinakasimple daw po dito is mag-knight D6 ka na, hamunin mo na yung kabayo, at yung chance ang matabla, mas malaki na. Kaso pinili ni Ali Reza yung bishop G5 nga. Ayan. 15 minutos po mahigit ang ginamit. Ang idea niya po maganda Pag kinapture mo kasi yan, may queen takes, tapos may pressure dito. Yan yung idea niya natatangi din yung idea niya. Kaso, na-miss niya to. Ginawa ni Magnus, Boom. Nag-sacrifice lang ng po. Siyempre, napilitan kainin. Saka kinapture yung G5. Pagka-capture doon, knight takes D6. Depensado naman kasi yung G2 ng bishop. Hindi mamati dyan. Pinawi. And then, queen takes. Tapos, bishop C6 lang. Pagka bishop C6, tumira lang po ng rook E1 at according sa engine evaluation, equal pa rin. Equal ng pyesa. Pero, eto po yung ginawa ni Magnus nagkaroon ng imbalances. Kasi nagkaroon po siya ng isolated pawn Mas malakas yung tore niya, mas active po. Diba? Eto, medyo victim to dahil backward. Ang weird lang tingnan kasi parang binibigay po yung pawn pero pag kinapture mo kasi yung pawn, babagsak naman ito. So may mga ganun pong tema. Di ba? Kaya ang ginawa po dyan ni Ali Reza, kinabahan siya sa reyna Siya po ay nag-queen F6 na okay lang pero mas maganda daw nagpasingaw na lang. Kasi ang queen F6 pagka takes, and then tumira po ng B3 para depensahan yung pawn. Kung titingnan nyo, lamang sa pawn structure si Magnus. Lamang talaga kasi double isolated isolated. Samantalang kay Magnus, ayan maayos yung pawn structure niya. Anyway, ang tinira niyan, rook B8 with the idea of B4 or B5. Kailangan ipalit yung mga pawn na yan para mabilis itabla. Kaso, sinipor.
Okay, ang C4 po medyo mawiwirduhan ka diyan, pero obvious naman yung idea niya, he wants to prevent yung B5. Yun nga lang, kasi sa endgame po, dapat daw ilalagay mo yung pawn mo opposite to the color of the bishop. Pero naging bad bishop po kasi naharangan. Anyway, hindi ako maka B4, nag D5. Ayun. So pagka D5, nag-rook, pumasok. Pumasok man siya, gumanon lang. Ayun, nakita niyo po yung ginawa. Nag-rook lang po sa may C8 para mamaya po may tactics siya sa A4. Anong tactics yun, coach? Ito po kasi nangyari dyan, nag-F3 yan. Ayan, para makalabas din yung king, ma-activate. Kinapture po yung C4. Binawi po ng bishop, of course. And then, ito yung sinasabi kong tactics. Bishop takes A4. The idea is, pag kinapture mo, may ganon. Kaya lang, nakita ni Magnus yan, of course, kasi meron po siyang bishop takes F7. O, may bawi din. Anyway, nag-king move, and then, nag-rook lang sa A7. Grabe ah. Hindi pa nga dito, no? Dito lang. Doon lang pumunta, no? Anyway, pagkatira po ng rook sa A7, nag-bishop B5. Para saan yung bishop B5? Miwas. Kakainin na siya. Anyway, pagka bishop B5 po, tumira ng H4 lang si Magnus. At ito pong endgame na ito ay very equal pa rin. Tingnan nyo, 0-0 po ang evaluation eh. Kasi, equal ng pawn, though para sa akin, talagang nakakatakot yung posisyon ng itim dahil yung tore malakas. Tapos medyo may pressure dyan sa pawn sa Gedley later on. Anyway, ang pinakamagandang ginagawa ni Magnus dito, tingnan niyo po yung oras. 14 minutes na lang si Alireza. 32 pa si Magnus, move 31 pa lang. So, ang ginawa po dyan, nag-rook C5. Para saan yung rook C5? Inangat lang yung tore, no? Ako nung tinitingnan ko, ang nakita ko lang, kasi pine-prevent niya po yung mga ganitong idea, tas ka-capture dun eh. Pangalawa, hindi na makapunta din dito kasi may capture doon. Pag pumunta dito, baka may mga idea ganito, di ba? Halos makulong po yung bishop. Yan yung nakita ko lang. Anyway, ang ginawa ni Magnus, nag-king move. Kasi nga, hindi makagalaw sa magandang square. Ito pong bishop. Kaya yan na yung ginawa. Tumira po ng check. Aba, umangat. Tapos nag-rook E2. Anong plano? Eto, ipapalit yung tore. Pag napalit yung tore, napakadaling itabla. Kaya ang ginawa ni Magnus, nag-rook dun. Bakit? Meron pa rin rook dito. Kakainin. Pag kinapture mo, kain din. So, magwa 1 pawn up. Kaya ang ginawa, bishop D3 muna. Ayan, pagka bishop D3, bishop lang sa C4. Kinapture po yan, binawi. And then, nag-rook sa C2. Pagka rook C2, kinapture lang yung pawn. Na kung saan, nag-king lang para depensahan ito. So, ang ginawa, 1 pawn up, di ba? Nag-rook po sa A6, kinapture yung pawn, binawi. At ito pong position na ito, sa maniwala kayo sa hindi, tabla po ito. Karamihan po talaga ng ganito, tabla. Correct play, tabla to. Ang rook endgame, kahit 1 pawn up, pag same side, usual lang ginagamit naming term, tabla. Sabi nga nila, all rook endgames are draw. May nagsabi nun na sikat na grandmaster eh. Kasi pag same side, kahit na lamang ka pa, puro tabla. At according sa engine, tablang-tabla nga ito. Pero, tingnan nyo yung oras. Less than 4 minutes si Alireza. Almost 11 pa si Magnus. Nag-rook C7. Ayan, tingnan na lang natin unti-unti kasi walang masyadong nangyayaring kababalaghan pa dyan. Medyo uma-activate yung king pero hindi naman kasi makakapasok yan. Ayan no. So, babalik lang lagi. So, ang idea, magbabantay lang yung tore dito. Wala kang makukuha check. And ang mangyayari, tabla. Pero tingnan nyo ginawa ni Magnus ha. Umatake sa pawn, dumipensa, umilalim, non-threat, check po dito, babagsak doon. Kaya napilitan yan, mag-rook A4. Pero gusto na ipakita, bakit coach hindi pumasok? Yan na nga yung goal. May check po kasi dito. Pag pumunta ka dito, may F5. O, saan ka pupunta? Kakainin to. Pag kinapture mo, dali ka pa, rook takes H5. Diba? So, persado ka dyan, King F4, pero kakainin niya. Nabawi yung pawn. So, di ba? Ganun po mangyayari. Kaya napilitan si Magnus, gumanon. At na naman, wala kang nakuha. So, kaso, tuloy natin. Pabalik-balik, ganun lang lagi. Tingnan nyo, nangyari na yan kanina.
Pabalik-balik eh. Pero king move, drawish po talaga yan. Wala talagang magagawa dyan eh. Pero nasa move 56 na sila. Ang oras ni Alireza, 1 minuto mahigit. Bawat tira po, nag-start ng move 41, may dagdag na 10 segundo. 10 segundo lang. Tingnan nyo ha. Oh. Drawish po yan ha. Pabalik-balik si Magnus, iniiba-iba na lang. Tingnan nyo yung gagawin ni Magnus. Oh. Oh. Wala, ganyan pa rin eh. Oh, di ba balik-balik eh, paulit-ulit lang eh. Oh, biglang tinulak ni Magnus. Oh, tapos tumupunta dun sa kabilang side, abay ka-counterplay. Oh, pero drawish pa rin. Oh, ang daming pwedeng tira, tabla, according sa engine eh. Oh, pagka ganyan, oh, mga counterplay. Chumek, nag-king F8, nako, na mali daw po. No? Ang tamang tira daw is king G8 dahil may rook H7 ngayon eh. No? Pero, ang tingin ko po na ginagawa niyan, kaya po siya dyan, pine-prevent niya po, ibalik lang natin ha. Pakita natin ano mangyayari pag pumunta dito. Tingin ko po pine-prevent niya yung rook E7. Aba, nagbago po yung itsura ng engine evaluation. Biglang pumabor sa king F8. Ayan, hanip na engine to. Endgame na usually di sila nagkakamali dyan eh. Anyway, ang tinira king F8 turns out to be best move pa pala yan. So, ang ginawa ni Magnus, nag-rook B7, tinempuhan lang. Tinempuhan lang po. Ngayon, pagka rook B7, ang pinapatira po ng engine, for some reason, equal daw, is king G8. Pero, mali yan eh. Yan pinapatira niya eh. Balik ko, ipakita ko po sa inyo, engine na ito. Ayan po, oh, king G8 ang number 1 move niya. Pero pag nag-king G8 ka dito, tingnan nyo ah, oh, nagpalit siya, naging +1. Kasi nga mayroong E7. Oh, kaya naiintindihan natin kung bakit tinira po yun ni Alireza. Ayan, tingnan nyo po dito ha. So, ang ginawa po ni Alireza, nag-rook takes G4 na lang. Tapos, pagka king E6, nag-rook A4, which is correct pa rin. Close to equal pa rin yan. Close to equal. Kaso, ang problema po, ayan, balik tayo dyan, 29 seconds eh. Dito magaling si Magnus. Bigyan mo yan ng ganitong posisyon, kahit equal, na lamang siya sa oras o time pressure, pareho man, na ipapanalo niya. Tingnan nyo ah. Tingnan nyo ah. So, nag-rook D7, rook A1. Nag-king takes F6, rook A6. Tumakbo po doon. Rook B6 na, drawish pa rin daw yan. Close to equal pa rin. Kahit naman po, kasi babantayan naman na king, pero mahirap ipanalo yan. So, ang ginawa po dito, nag-rook D6 si Magnus. Kasi pag kinapture mo yan, de 1 pawn up endgame. At ito po, ang nakakabigla. Kala mo kinulam lang si Alireza. Karamihan po ng master, hindi karamihan, halos lahat ng master, alam yan na hindi po kakapturein yung tore kasi talo agad kasi 1 pawn down sa endgame. Di ba? Automatic talo. Si Alireza, parang binulungan. Kainin mo. Pusang gala kinain. Samantalang balik natin, no? Ang pinakamagandang gawin niya daw po, rook B1. Yun nga lang kasi, pagka rook B1, baka mag-alangan ka sa capture eh. Di ba? Pagka-capture, king move, 2 pawn. Di ba? Yun nga lang kasi, eto po principle po ito, na yung pawn po na 2 dyan, mahirap ipanalo yan. Madalas yan din natatabla correct play. Pag mahaba oras na itatabla yan. Kaso, balik tayo sa tira, wala kasing oras 23 seconds na lang. Tapos sabi niya, makakain yung pawn ko. Biglang kinapture niya eh. So, pagka-capture, wala na, namuti na. Wala nang pag-asa kasi capture lang yan. Pagka king E5, king E7, 2 lang. Pagka ganon, eto po yung tinatawag nilang triangulation. Magta-triangle. Kasi ganito po mangyayari dyan ha. Pag nag-king move ka dito, pupunta doon. At yung ganitong position, itira ko na nga. Ayan. Eto pong ganitong position, hindi mo mapapanalo yan kung white turns to play. Kasi hindi ka makapasok eh. Lalayo ka na naman. Kaya ang ginawa po dyan ni Magnus, triangulation. Ito po, siya po yung nag-king F4. Pagka king F4 ka, ang key square kasi tatandaan nyo dapat. Actually, ginawa ko ng video yung triangulation eh. So, ang key square dyan, pag pumunta dito yung black king, pupunta ka dito, di ba? Ngayon, pag nag-king E8, ayun, pag nandyan yung black king, kailangan pumunta ka sa king E4. Bakit? Kasi,
Mata-triangulate mo na. Pag pumunta siya dito, pupunta ka doon, di ba? Ngayon, of course, coach, hindi siya pupunta dyan. Obvious naman eh. Pupunta siya dito. Ang gagawin mo, kicking move ka dito. Ha? Bakit? Kasi pagkapunta niya dito, dito ka. Ngayon, yung mga tirada po dito sa Gedli, like example, this one, mali yan kasi ma-oppositionan mo, ganyan mo po mangyayari. O, di ba? Kahit po pumunta siya dun sa kabila, kahit po sa kabila pa siya pumunta, dito, ganun pa rin mangyayari dyan. O, di ba? Okay, ngayon coach, kanina po kasi sinasabi, pagpunta dito, dito, paano ba maipapanalo yan? Madali lang, tatakbo yung king, kahit saan siya pumunta, punta ka dito. O, pag gumanon, eto, hindi mo na kailangan ng triangulation dyan. 2 points up na yan eh. Alam mo na yan dapat. Madali na yan. O, let's say, lumalaban pa. Madali masyado yan. Dito, 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 tulak. O, kahit saan action yung madali. 20. O, di ba? Wala, mahirap yan. Matatalo na talaga. Kaya nag-resign na po doon si Ali Reza. At dahil po sa panalo ni Magnus na yan, grabe si Magnus, no? Dumiretso dalawa. Tapos ang mga panalo niya pa, panalo niya kay Pabi, kay Ali Reza, completely equal 0-0-0. 0.000 ang evaluation ng engine. Talagang tabla. Pero pag time pressure na, Magnus na yan eh. Ganun ang nangyayari. At eto po ang saning, hindi ko mapakita, pero babasahin ko na lang. Hindi ko po mapakita, pero babasahin ko na lang, no? Leading po si Hikaru with 10 points. Si Magnus pumapangalawa with 9 points. And Pragnananda, 8.5. Ali Reza, 6.5. Pabiano, 5. At eto ang malungkot, Dingli rin. 2.5 lang. Ang world champion. Nangungulembat, guys. Talagang hanggang ngayon, hindi pa rin makuha yung form. Ano kaya mangyayari? Kasi magsisimula na yung second round robin, magpapalit lang ng kulay pero makakalaban nila same player din. Abangan na lang po natin yun. Muli, ito po yung Coach Speedy Master Day, yung kauso. Hanggang sa muli pagkikita, God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.